Hello guys, welcome to Kenshin Recap. Please like, comment, and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-update ko kayo pag may bagong upload tayo. Maraming salamat mga idol. God bless you all. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Thank you, God bless. Ang pagsubok ng suporta mula sa Mesha Guild ay nagsisimulang talakayin kung tutulungan nila siya o hindi, at nakikita namin ang ilang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagbabasa ng artikulo na nagsasabing hindi nila mapapalampas ang pagkakataong ito. Ang Mesha Guild ay gumawa ng pampublikong anunsyo na nagsasabing sila makakatulong. Pangalawang ngiti sa pagbabasa ng artikulo na nagsasabing hindi masama. Tinatanong ni Gina kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi masama. Dahil ano ang gagawin nila sa isang natatanging bagay lamang. Dapat din nilang bigyan sila ng ilang mga maalamat. Sinabi ni Second na hindi ito isang bagay na dapat ituring na simple, at kung mag-ehersisyo ang mga bagay. Ang Mesha Guild ay kailangang magbigay ng mga mamahaling bagay upang mapanatili ang kanilang pagmamataas. Ngunit ang pinakamahalaga, naputol ang ginawa. Tinanong ni Jenna kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi sa kanya ni Lee na ito ay eksaktong kagaya nito. Ang presyo para sa pag-clear sa isang piitan ng gradong ito ay isang maalamat na natatanging item sa klase, kaya kung ito ay isang piitan na nabigo silang linisin, hindi nila ito mababayaran gamit lamang ang mga natatanging item. Sa wakas ay naiintindihan na ni Gina ang kanyang paliwanag, at sila ay nagpapatuloy kay Lee, na nagbigay ng pangalawang pahayag sa gastos ni Sam Oliver na pineke nila, at nalik din niya ito sa Frontier Guild. Sinabihan niya ito ng magandang trabaho at sinabing oras na para umalis. Tinanong ni Gina kung saan pupunta si Lee, at iginulong niya ang isang maleta kay Jenna at ang dalawa, NDI. Nagtanong kung bakit sila pupunta kahit saan, at kailangan ni Jenna na pumunta sa Taiwan para sa piitan. Pumaputol ito sa Taiwan at nakita namin ang data ng piitan. Nagulat si Gina kung gaano karaming tao ang nagpakita, at sinabing maimpluwensya sila ngayon, lalo na sa alam ng mga manlalaro na nabigo ang Mesha Guild. At mabilis silang nagtipon, kaya nakaka-inspire ito, at tinanong si Woojin kung ano ang naisip niya. Sinabi sa kanya ni Woojin na karamihan sa mga manlalaro ay kabilang sa guild na nabigong i-clear ito, at mula sa labas ay narito sila upang ipaghiganti ang kanilang mga kaalyado. Ngunit hindi lahat ay dumating na may magandang intensyon. Pagkatapos ay binasag niya ang ilang quantum physics sheet na nagpapaliwanag kung paano kung ito ay isang 80-player na limitasyon at 23 ay nabigo. Mayroong maraming mga item at ang ilan sa mga ito ay dapat na maalamat, kaya magkakaroon ng mga taong mas interesado sa ang mga bagay kaysa sa piitan. Kumatok ang isang lalaki, at mabilis na pumasok sa silid na nagsasabing mayroon pa silang 1 oras bago sila makapasok sa piitan. Itinaas ni Woojin ang kanyang kamay at tinanong siya ng lalaki kung ano ang kailangan niya. Kinabahan si Jenna at nagsimulang magmukhang gulat na gulat ang lalaki. Nakita namin siyang inakay si Woojin sa main stage, at pagkatapos ay naputol ito sa sinabi ni Naomi na nawala ang mga bakas ni Sam at mukhang may tumutulong sa kanya. Naiinis si Naomi, sinabing hanapin ang kinaroroonan ni Woojin at Sam at patayin sila dahil hindi nila makilala ang batang si Juan. It cuts again to Second watching Woojin make a speech, and he's thanking everyone for being here. Sabi niya na isa lang ang layunin niya, which is tapusin ang larong ito, at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para magawa ito, kaya huwag na. To get in his way, Lee asked Second kung ano ang plano, dahil hindi nila ito pinaplano. Pangalawang ngiti, na nagsasabi na si Woojin ay gumawa ng lantarang deklarasyon ng digmaan, at talagang marunong siyang manghuli. Natapos ang dialoge at bumalik na kami sa piitan. Nakikita namin ang pag-iwas ng mga manlalaro kay Woojin. Ang isang random na walang pangalan ay nagsimulang umiyak tungkol dito, at sinabi ng kanyang kaibigan na may katuturan ito dahil sa kanyang lakas. Nagtanong ang lalaki kung paano niya nalaman, at ipinaliwanag niya na nasaksihan niya ito sa piitan ng Firefox at makikita niya kung gaano siya kalakas para sa sarili niya. Tinanong ni Jenna si Woojin kung bakit niya ginawa iyon, dahil ngayon ay nakabantay na ang lahat. Sabi ni Woojin, mahirap silang kumbinsihin. Lalo na ang mga taong dumating lamang para sa mga bagay. Ang tanging paraan para kumbinsihin sila ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagiging malaya sa kanilang ulo. Sinimulan niyang ipatawag ang lahat ng kanyang Skelly Boys.
Medyo marami na sila ngayon, at sinabi ni Woojin na pipigilan sila nito na subukan ang anuman. Ang isa sa Kunlun Guild na nakakita nito ay nag-iisip na ito ay baliw at kailangan nilang mabilis na makahanap ng isang partikular na item, at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na kumuha gumagalaw bago dumilim. Pumaputol ito ngayong gabi at nag-set up ang mga manlalaro ng mga apoy sa kampo at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kalaki ang halimaw na si Isaac at kung paano sila noong una ay galit nang magsalita siya. Ngunit ngayon alam na niya kung bakit. The Retriever ang grupo mula kanina ay nagtatanong kung nasaan ang lahat ng iba pang mga bangkay dahil dalawa lang ang natagpuan nila sa ngayon at sinabi ng kanilang pinuno na malamang naninakaw sila ng ibang mga grupo. At least iyon ang naisip niya. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang lahat ng mga mandurumog sa unang palapag at hindi sila malakas, kaduda-dudang matataas na antas ang mamamatay dito. Kaya ang hinahanap nila ay nasa ikalawang palapag, bowl cut. Missy begins to say that Van Gogh bracelet is on the dalawa and floor and one of his member covers his mouth while looking up. He begins to jump to the air, climbing one ng mga puno at mga lupain sa tabi ng isang balangka sa isang sanga. Sinabi niya na narinig niya ang isang tunog mula rito, ngunit nagtataka kung siya ay nagkakamali. At pagkatapos ay sinisipa ang Skelly Boy dahil sa galit. Ibinaba niya ito pabalik, ipinaliwanag sa kanyang pinuno na iyon ay tunog lamang ng kalansay na umiindayog sa hangin pagkatapos yets ito sa isang puno. Ang tao ay may mga issue sa galit, dapat magkaroon ng buto upang kunin gamit ang balangkas, paliwanag ng pinuno. Kailangan nilang kunin ang item para sa Kunlun Guild, kahit na kailangan nilang labanan si Isaac. Nalaman namin na sumilip si Woojin sa kanilang pag-uusap habang ginagamit ang kanyang maskara, at natutuwa siyang nakakuha siya ng impormasyon. Gayunpaman, wala siyang natatandaang narinig ang tungkol sa item na ito, ngunit kung gusto ito ng isa sa mga pangunahing Chinese Guild, hindi ito mawawala ng silbi. Habang nasa isang campfire, sinabi ni Ginas na mas matagal kaysa sa naisip niya at pagkatapos ay nagtanong kung sila lang ang nag-aaway. Tama ang sabi ni Woojin, and it have to be this way or else there will be a war on the items. Jenna said he was glad na maraming player pero in the end mukhang kailangan nilang i-clear ulit at itinanong niya kung kailan makakapagpahinga na siya. Woojin nagtatanong kung ano ang nagbago ngunit hindi pinansin. Bumaba ito sa ikalawang palapag at nakita naming lahat ay sinalubong ng mabangis na nagyelong hangin at lahat sila ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano ito kalamig. Sinasabi ng ilang manlalaro na malamig ito, ngunit hindi ito dahil sa hangin at mula ito sa isang halimaw. Nagtataka si Juno kung nasaan ang mga halimaw at sinabi ni Woojin na mas mahirap ito kaysa sa inaakala nila. Ipinaliwanag niya kung paano tumitigas ang katawan ng isang buhay na nilalang kapag nalantad sa takot. Bagamat hindi ito tumatagal magpakailanman, ngunit ito ay sapat na katagal upang maging mahalaga sa isang matinding sitwasyon at hahantong sa kamatayan. Sinabi niya na hindi ito dapat maging isang dragon, ngunit walang maraming halimaw na gumagamit ng takot kung aalisin mo ang mga dragon. At nagsimula siyang magtaka kung anong uri ng halimaw ito. Sinasabi ng ilang manlalaro na susuriin muna nila ang paligid at magsisimula silang humiwalay sa grupo. Nagkomento si Gina kung gaano sila katakaw at tinanong si Woojin kung ayos lang. Sinabi ni Woojin na wala silang maitutulong, kaya mas mabuting magplano nang wala sila at lumabas na rin sila. Humarap ito sa grupong Retriever at hinanap nila ang ilang bangkay pagkatapos ay umalis na nagsasabing ang kanilang item ay wala doon. Nakita sila ni Eye Patch na lalaki mula kanina at napagtanto na kailangan nilang magmadali at sinabihan ang kanyang mga tauhan na suriin sila. Sinimulan nilang kunin ang mga bagay mula sa mga bangkay at nagsimulang magtaka ang tagpi ng mata kung ano ang kanilang hinahanap. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga gamit at mabilis na umalis. Pinutol nito ang kaba kay Gina dahil kahit na patuloy na pinag-uusapan ni Woojin ang mga matakaw na hyena, siya ay ngayon naghahanap ng bangkay. Nakita namin na binabasa ni Woojin ang kanilang mga alaala at sa wakas ay natagpuan ang isang miyembro ng Kunlun Guild at ang kanyang mga kaalyado ay namatay sa kanlurang bahagi. Sinabihan niya si Gina na sumunod at mabilis na umalis. Pinapanood siya ni Gina na dinampot ang isa pang bangkay at kumikinang ang kanyang mga mata habang sinisimulan niyang basahin ang mga alaala ng mga patay.
Nakikita namin ang mga alaala ng isang lalaki na ganap na na-demolish at isang pulseras ang nahulog sa kanyang braso na dumapo sa damit ng York. Pagkatapos ay inihagis siya nito sa gilid na parang sirang laruan at ang mga huling sandali ng lalaki ay inaabot ang bracelet. Nagsisimulang magwakas ang mga alaala at natapos ang kasanayan ni Woo Jin at sinabi niyang nakuha na niya ang lahat ng impormasyon ngayon. Sabi ni Gina kahit gaano pa kaganda ang item, hindi niya dapat tratuhin ang namatay at kinukonsinti na niya ito pero hindi na. Lalaki na nakakalito sa kanya. Nakita namin si Woo Jin na gumawa ng libingan at sinabing ipapaliwanag niya ang plano. Nagsimula siyang magpatawag ng balangkas at nakita namin ang asong seller na lumitaw sa harap niya. Tinanong ni Gina kung maaari niyang sakyan ang asong seller at sinabi ni Woo Jin siyempre. Tumalon si Gina sa ibabaw nito at sinabing masarap ang pakiramdam at nagtanong kung kailan niya ito inihanda. Habang binubuksan ni Woo Jin ang kanyang inventaryo, sinabi ni Gina na naisip niya na maaari lamang niyang ipatawag ang mga uri ng tao at mga kamay ni Woo Jin. Sinabi ni Percival Spear, Gina na umaasa siyang ang halaman ay hindi niya isasama siya sa pagkuha ng sibat. Sinabi ni Woo Jin na naiintindihan niya ito kahit na hindi niya ito ipinaliwanag. Umalis si Jenna na mukhang malungkot. Humarap ito sa Kunlun Guild at nakita namin ang isa sa kanila na nagsasabing may kakaiba at ito ay ang libingan na ginawa ni Woo Jin kanina. Sinabi ng isa sa kanila na kakaiba ito at nagtanong kung dapat nilang hukayin ito at sinabi ng pinuno na hindi at iwanan ito at sila Naruto vanish. It cuts back to the boys and Gina is being informed that the final boss is a ogre. And Gina is saying it's not going to be easy since the leather is thick. Sabi ni Woo Jin mas malala kasi naging hunter na. Tinanong ni Jenna kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag ni Woo Jin na ang mga hindi malinaw na piitan ay pinupuno ng mga halimaw. Gayunpaman, ang mga halimaw na nabubuhay ay nagiging mas malakas at mas matalino. Kaya hindi karaniwan ang mga halimaw na nabubuhay sa paulit-ulit na laban. Ngunit may mga pagbubukod tulad ng boss monsters. Hanggat hindi naaalis ang piitan, lalakas ang boss monster sa bawat pagkakataon. At malamang na napansin na ang mga manlalaro ay patuloy na nagtitipon sa paligid ng mga bangkay, kaya ginagamit ang mga ito bilang pain at ito ay nakaligtas ng 23 beses. Tinanong ni Jenna kung sigurado siya na ito ay isang dambuhala dahil mayroon itong napakalakas na takot at nagtatanong kung paano siya magtitiwala kapag hindi pa niya ito nakakaharap. Sinabi ni Woo Jin na nangungulekta siya ng impormasyon hanggang ngayon. At sinabi ni Gina na akala niya ay nagnanakaw lang siya ng mga bagay. Ay balisa habang tumatakbo silang lahat sa mga bangkay. Napagtanto niya na may hindi tama dahil ang kanilang mga katawan ay magkakasama ng ganito at kung ito ay ang Kunlun Guild, ang mga bagay ay mawawala na. Ito ay isang bitag, ang takot ay nagsimulang manaig sa kanila, huminto sa kanilang paggalaw at ang isa sa mga manlalaro ay lumingon upang makita ang isa sa kanyang mga kaalyado na napunit sa sahig at dalawa pa ang pinalipad. Ang club nito at pagkatapos ay ginawang panpantapal na patch ng tao. Ang tao ay sumugod at hiniwa ang dambuhala, ngunit naging maloko ang mukha nang mapagtanto niyang naputol ang kanyang espada mula sa pag-atake. Pinutol nito ang pagdating ng batang lalaki para lamang panoorin ang yogurt na uminom ng patch, lalaking tulad ng Caprison, pagkatapos ay iniluwa ang kanyang katawan. Sinabi sa kanya ni Woo Jin na magpapatuloy ang plano at nagalit si Jenna tungkol dito, ngunit sinabi niyang sirain ito at sumugod. Ang bagong latigo dumiretso sa dambuhala. Lumingon ang dambuhala at nakita si Gina na papalapit, pagkatapos ay inilabas ang kanyang takot. Nagsisimula itong alisin ang lahat sa paligid niya, at si Jenna ay diretsyong sumakay dito at nahirapan ito, ngunit ang singsing ni Lancelot ay negate at masaya siya sa pagkakaroon nito. Natutuwa siyang maayos ito, ngunit ang aso ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba at nagtataka siya kung bakit ito sa pag-arte nito ay dumiretso itong tumakbo sa kanya ginas. Ipasa ang dambuhala at dumiretso sa dingding, tumalbog dito. Lumipad siya sa ibabaw ng dambuhala at dumapo sa isang bato sa likod nito. Kinausap ni Woo Jin ang aso at sinabihan siyang kumapit ng mahigpit. Sinabi ni Jenna na mapanganib yon at nagtanong kung sinusubukan niyang patayin siya at dumiretso sila pabalik. Dumapa sila sa likod ng mga dambuhala at sinaksak ni Jenna ang balikat nito, ikinukumpara ito sa puding
at nakita namin ang mga dambuhala na si Regan ay nanghina. Napagtanto ni Jen na magtatagal ito at magtatanong kung kailan darating ang mga lalaki ng skela. Sinabihan siya ni Woojin na gumawa ng isa zero pang pag-atake tulad nito at siya na ang bahala dito pagkatapos. Nakita namin ang mga lalaki na tumulo sa likod ni Woojin at may mga sandata pa ng dugo. Pinutol nito ang grupong retriever at ramdam na ramdam nila ang takot ng amo mula sa malayo at iniisip nila kung ina-attack ba ito dahil dito. Sinabi ng pinuno na kailangan nilang magmadali. Sinabi sa kanya ng kanyang mga miyembro na natagpuan nila ito at nakita namin ang isang balangkas na may lihim na baluti na nagsasabi sa kanila ng mga kayamanan sa kanluran. Ito ay nakalilito sa pinuno at pagkatapos ay naiintindihan niyang ito ang libingan na hindi niya pinansin. Bumalik ito kay Big Chungus at nakita namin na siya ay ginawang porcupine ng mga Skelly Boys. Ang lason sa dugo ay nahawahan ang dambuhala at si Gina ay nagulat kay Percival Spear dahil sa kung gaano ito kadaling tumusok sa balat. Sinabi ni Gina kay Woojin na sa sibat at sa kanyang lason sa dugo walang piitan ang magiging issue. At sinabi ni Woojin kung mayroon lamang 2 palapag na piitan, ngunit ang 3 palapag ay mas mahirap at hindi ito magiging sapat. Lalo na hindi sapat para kay Sejin at kailangan niyang lumakas. Nakikita namin ang isang abiso na namatay na ang dambuhala at sa pagiging unang naglinis ng piitan. Nakuha ni Woojin ang isang kasanayan mula dito. Ang kakayahan ay nagbibigay daan kay Woojin na gawing isang berserker ang isang target. Nagsiselo si Gina at nagtanong kung ano ang ginagawa ng kanyang nimbus. Sinabing ginawa niya ang lahat ng salita, iyon ang diskriminasyon nito. Habang sumisigaw siya, nakita namin si Woojin na pumaibabaw sa dambuhala at kinuha ang bracelet, alphabet, nakaputol ito sa labas ng piitan at ang mga tao ay nagyaya kay Isaac. Nag-iisip ang Kunlun Guild kung ano ang gagawin dahil hindi nila makuha ang pulseras at sinabi ng pinuno na wala silang pagpipilian kundi iulat ito. Wika para sa kanilang mga kapatid na darating pagkatapos. Kaya naman, kung hindi mo alam ang wika, halos imposibleng mahanap ang pulseras. Gayunpaman, kung ang isang tao ay pinalad na makahanap nito, talagang umaasa siyang hindi ito si Isaac. Nakita namin si Woojin na nakatingin sa pulseras at masaya siya na natagpuan niya ito at sinabing sulit na pumasok sa huling pagkakataon bago pumunta sa 3 palapag. Ipinaliwanag ng Dongjun Woojin na ang maximum na bilang ng mga accessory na magagamit ng isang manlalaro sa kanyang 5 isang kwintas, 2 singsing at 2 bracelet, kahit na magsuot ka ng higit isa lamang sa mga epekto ang inilapat, ngunit kung ito ay Van Gogh's bracelet. At ang downside ay ang mga item ay hindi maaaring unequip, at ang mga manlalaro ay karaniwang nagpapalit ng mga singsing batay sa mga piitan, kaya kailangan niyang maingat na planuhin kung ano ang kanyang isusuot. Tinanong ni Gina kung ano ang kanyang iniisip tungkol sa sobrang seryoso. Tumugon si Woojin, ngunit naantala ng isang tawag sa telepono. Tinanong ni Second si Woojin kung mabuti siyang bumalik kaagad at tinanong ni Woojin kung bakit. Sinabi sa kanya ni Second na kababalik lang ng dalaga at ang Taiwan at Korea ay nasa kaguluhan ngayon at makakatulong ito na baguhin ang reputasyon ng batang Sibuan. Tama ang sabi ni Woojin at lilipat sila kaagad. Ang paglaki ng reputasyon ng mga kabataan ay mabuti dahil magagamit ito ni Woojin bilang isang kalasag. Natapos ang tawag at si Gina ang baboy, sabi, habang nasa Taiwan sila ay dapat kumain. Ngunit sinabi ni Woojin na masamang baboy at pupunta sila sa Korea. Si Jenna ay mukhang kinakabahan, pagkatapos ay sumigaw, sinabi na sila ay pumunta dito at hindi kumakain ng anumang pagkaing Taiwanese at sinabi sa kanya ni Woojin na kumain sa eroplano. Babae pagkatapos ipaalam sa kanya ni Woojin kung ano ang ginawa ng Frontier Guild at sinabi niya kay Youngwon na halos hindi na siya nakaligtas at hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan, kaya hinintay niyang bumalik ang batang si Juan. Ang kanyang sekretarya ay nagbigay sa kanya ng ilang mga tala na nagpapatunay sa kwento ni Woojin. Nagagalit ito sa dalaga na ginawa nila ito noong wala siya. Tinanong siya ni Woojin kung ano ang plano ngayon. Sinabi sa kanya ng batang si Juan na babayaran nila ang halaga para sa paghipo sa kanya, ngunit gusto niyang may gawin si Woojin. Inilagay ng kanyang sekretarya ang isang maleta sa mesa para kay Woojin at pinutol nito si Second na nakangiti at tinanong ni Gina kung sino ang nagpangiti sa kanya ng ganoon. Sinabi ng
Pangalawa na nakakuha siya ng higit pang mga item mula sa kabataang babae, at tinanong ni Jenna kung paano niya planong ibalik ang pahina ng kasanayan sa Skeleton Knight dahil nahihirapan siyang makuha ito. Sinabi ng pangalawa na huwag mag-alala, at ang taong nakakakuha nito ay nasa Young na ang mananalo, and it takes Jenna's smooth brain a second but then he realized who it is and dalawa and grins. It cuts back to the office and we see Woojin leaving. Young once na may hawak na briefcase at tinawagan niya si Second na nagtatanong kung paano ito nangyari. Ngumisi si Woojin, sinabing nakuha niya ang pahina ng kasanayan sa Skeleton Knight at sinabihang ibigay ito kay Isaac. Ito ay pumutol sa balita. At nakikita natin ang batang si Guan na nagpahayag na nagsasabing susuportahan niya si Isaac. Binabasa ng Shanghai ang balita na nagsasabing hindi ito inaasahan dahil kung mapapansin ng publiko ang batang si Juan, mahihirapang pangasiwaan ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Young Wan's office and his secretary is on the phone with Woojin saying she'll talk with the boss first and thanks him for his effort. Young Wan asks if it was Woojin and she tells him yes and that he's finished delivering the skill to Isaac and nagtatanong siya tungkol sa kung ano ang susunod niyang galaw ay pinupuri siya ni Young Wan at sinabi na dahil sa kanyang pagsusumikap ay hahayaan siyang magdebut. Dapat ay maayos ang isa, kaya padalhan siya ng mga tao kasama niya at magbigay ng suporta at kailangan niyang magpakita ng isang bagay upang makuha ang kanyang atensyon. Pinutol nito ang ilang miyembro ng Phoenix Guild na pinag-uusapan si Woojin na nagsasabing malamang na mahina siya tulad ng kanyang pangalan. Sinabi ng isa sa kanila na malakas siya at nakaalis na siya ng ilang mahihirap na piitan. Nalaman namin na ang isa sa kanila ay nagngangalang Young Yuon-hong at kinukutya pa rin niya si Woojin na sinasabi kung malakas siya, hindi sana sila pinapunta ng batang babae para escort siya pagkatapos ay tinadyakan ang ground for some reason, she barks, saying that since Young Guan became the guildmaster, he shifted too much into politics. Kaya't iniisip niyang lumipat sa Mesha Guild at tinanong niya kung ano ang nimbus ni Woojin at ang kanyang mga kakayahan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga lalaki ang pangalan at na ang kanyang kakayahan ay may lason na dugo. Binanggit din niya na dahil ang lason sa dugo ay maaaring makaapekto sa mga kaalyado, siya ay gumagalaw ng solo. Tinanong ni Young Hong kung maaari niyang ipatawag ang mga Skelly Boys tulad ni Isaac at sinabi ng isa pang lalaki na walang nakakita sa kanya na gumamit ng kasanayan maliban sa lason na dugo. She calls Woojin annoying and says he'll be a burden. She then asks when his arrivals and we see his beautiful Bugatti pull up. Sinabi ng isa sa mga lalaki na nandito siya at tumalikod siya at talagang humanga siya bilang magandang kotse. Lumalabas na hinahangaan niya ang katotohanang gumagamit siya ng lumang kotse at binigyan siya ng thumbs up. Sa loob ng piitan nakita namin ang unang palapag ay pumatay ng 1,000 halimaw at pinasalamatan ni Woojin ang batang si Juan sa pagbibigay sa kanya ng gabay at sinabi niyang may isang bagay na sayang ng oras ngunit wala siyang pagpipilian. Tinanong ni Yeon-hong si Woojin kung ito ang kanyang unang pagkakataon sa isang 3 palapag na piitan at pagkatapos ay sinabi sa kanya na wala siyang magagawa kaya tumahimik at makinig sa kanya o kung hindi, papatayin siya nito. Sinabi niya sa kanya na manghuli ng ilang halimaw para makita niya ang kanyang kakayahan. Tumugon si Woojin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga detalye at kinukutya niya ito na sinasabing kahit sabihin sa kanya, hindi niya maiintindihan. Kaya gawin mo na lang hanggat kaya mo. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang oras sa paghahanda at umalis siya na nagsasabing okay at siya ay mag-isa. Ngumisi si Woojin na nagsasabing yon ay kawili-wili. Then it cuts to Gina asking Second about why Woojin went into another dungeon. Sinabi ni Second kay Jenna na dapat ay mag-level up din siya, ngunit sinabi ni Gina na ayaw niya at gusto niyang magdahan-dahan kapag wala si Woojin, nagrereklamo na nakakapagod siyang magtrabaho kasama. Walang skilled partner at lahat ng tao sa loob ng opisina ay nakatanggap ng notification sa kanilang telepono na nagsasabing mayroong isang dungeon outbreak. Nagtataka si Gina kung anong Ship-Tier Guild ang namamahala sa piitan, at pagkatapos ay binanggit niya kung paano nagkaroon ng nakaraang insidente sa piitan na pinangangasiwaan ni Masha. Mabilis siyang pinatahimik ni Second at tinawag siyang tanga, at napagtanto ni Gina ang sinabi niya at pumangalawa kay Lee para makita kung ano ang ginagawa niya at habang nakikita niya ang notification ay nag-flashback siya.
At nakatingin siya sa desk ng babae ng Mesha Guild ni Shinhan, at bigla silang nakarinig ng mga pagsabog sa labas ng paaralan at tumingin sa labas upang makita ang pagsabog ng lungsod. Sumabog ang isang Tor na may pangalang Hansung at nagsimulang umiyak at sumigaw si Lee. Natapos ang flashback at nakatingin pa rin siya sa kanyang telepono, pagkatapos ay sinabing lalabas siya sandali. Sa kanyang pag-alis, nakita namin ang isang larawan sa likod niya na kasama niya ang kanyang ama. Si Gina, ang mga palad at pangalawa ay nagsabi sa kanya na dapat siyang mag-ingat sa kanyang mga salita sa paligid ni Lee. Sinabi ni Jenna na ito ay isang aksidente, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa pangalawa ng kanyang ama. Ipinikit ang kanyang mga mata at naalala itong nakipag-inuman sa kanya. Kay ama. Pangalawa ay ang pagtatanong sa kanyang ama kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, at sinabi ng tatay ni Lee na kailangan niyang makipagsapalaran para sa kanyang pamilya at gusto niyang gumawa ng isang mundo kung saan ang kanyang anak na babae ay makakapag-aral ng ligtas. Nakaluhod na nakatingin sa kanyang bangkay, at sinabi niya na siya ay isang matinding workaholic na isang pushover pagdating sa kanyang anak na babae. Nakita namin si Yeonhong na nakatayo sa ibabaw ng ilang bangkay ng orcs, na ginawa itong mga porcupine, at ang sabi niya dahil wala itong mahirap na halimaw, malamang na mabilis silang makarating sa ikalawang palapag bukas. Mabilis na tinawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan, at sinabing siya dapat makita kung ano ang ginagawa ni Woojin. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari, at tinanong kung hindi niya nagawang talunin ang isang halimaw. Sinabi niya sa kanya na nagawa niya ang isang bagay, ngunit kailangan niyang makita ito. Nainis siya na nanggugulo ito at sinabihan siyang magmadali. Nagulat siya dahil sinabi ni Woojin sa kanya na kailangan niya ng oras para maghanda, at nagulat siya na marami na siyang ginagawang bitag. Sinabi niya na ang pagsisikap ay naroroon, ngunit ang mga bitag ay walang magagawa maliban sa maliliit na gasgas. Nagtataka siya kung ano ang iniisip nito, at pinapanood niya itong pinamunuan ang isang kawan ng mga orsi sa kanyang mga bitag. Nakangiti si Woojin habang tumatakbo siya, at nakita namin ang mga orsi na pinuputol ng maraming beses, at tinanong ni Yeonhong kung mayroon siyang death wish o kung ano, at nagsimulang ihanda ang kanyang pana upang tulungan siya. Sinabihan siya ng isa sa kanyang mga tauhan na maghintay dahil nagpaplano siya. Isang bagay, at tinanong niya kung iyon ay mukhang isang lalaking nag-iisip, at sinabi sa kanya na isipin kung ano ang gagawin ng batang si Wan kung siya ay mamatay dito. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na tingnan kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, at nakita namin siya sa ibabaw ng isang troso. Bilang isang grupo ng mga orsi ay nasa ibaba niya. Sinabi niya na huli na para iligtas siya, at ngumisi si Woojin, pagkatapos ay i-activate ang kanyang hindi nakuhang kakayahan sa dugo upang lumikha ng fog wall sa paligid ng orcs. Nakita namin na ang mga orsi ay nalason, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang bumaba mula sa ambon ng dugo. Laking gulat niya nang makita kung gaano ito kaepektibo. At kahit na ang ibang lalaki ay nagsasabi na ito ay baliw dahil nakahanap na siya ng 100 tulad nito. She compliments Woojin and says that he really does deserve young woman's favor and she'll get him on her side. Woojin drops isang vial sa sahig na nagsasabing may kulang na dugo. Mga armas at pagtaas bilang rank ng isa. Inilagay ni Woojin ang kanyang kamay sa isa sa mga orc at i-activate ang kanyang kakayahan sa pagsipsip ng dugo na sinasabing mabuti na maaari siyang maglagay muli kapag siya ay mababa. Sinabi ni Yeonhong sa isa sa kanyang mga tauhan na sabihin kay Woojin, at tinanong niya kung ano ang sasabihin sa kanya. Sinabi niya na sabihin sa kanya na siya ay nakapasa sa pagsusulit. It cuts to night at nakakita kami ng isang campfire sa kakahuyan. Nakaupo si Woojin. Pagkatapos ay lumakad si Yeonhong na humihingi ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya, at pagkatapos ay pinuri siya sa pagsasabing hindi siya kapanipaniwala at sinabi sa kanya kung magtutulungan silang madali nilang masakop ang mga piitan. Hiniling niya sa kanya na sumali sa kanyang team, at sinabi niya sa kanya na nagkakahalaga ito ng 100,000 at isa bawat paggamit ng lason sa dugo. Iniinis siya nito at ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay limitadong nagagamit, kaya natural para sa isang team na magbayad para sa mga item ng isang individual sa panahon ng isang pagsalakay, at na ito ay may kasamang maraming pagdurugo, kaya kailangan niya ng ganoong kalaki. Galit pa rin, sabi niya na iintindihan niya at babayaran nila siya, pero 30,000 at isa lang ang sinabi niya.
Sinabi niya sa kanya na ito ay ibang-iba sa isang presyo at bibigyan niya siya ng diskwento na 79,000 at isa. Tumahol siya, sinabing bibigyan niya siya ng 31,000 at sa halip ay gagawin niya itong 78. At ipinagpatuloy nila ang siklo ng pagtaas ng presyo. Nagtataka ang isa sa mga lalaki kung bakit sinasama ito ni Woojin. Kinabukasan ay pinapanood ni Woojin ang kanyang kuponan habang pinapatay nila ang Black Troll. Kinukumpleto niya ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama at kung gaano katalino ang kanyang mga kalkulasyon, pagkatapos ay pinupuri siya. Pati ang pamumuno, ngunit naantala ng kanyang pagtahol sa kanyang mga nasasakupan upang iligtas ang lason. Iniisip niya kung dahil ba ito sa isang cheapskate, ay kaya niyang pamunuan ng maayos. Pinapanood niya habang patuloy itong tumatahol sa kanilang lahat at lumipat sila sa susunod na palapag. Nakikita namin na ito ay isang survival quest at sinabi ni Yoon-hun sa kanila na ito na ang huling palapag, kaya mag-ingat dahil magkakaroon ng maraming halimaw. Dagdag pa niya, dahil may hindi inaasahang gastos sa koponan upang matiyak na makukuha nila ang halaga ng kanilang pera, tinawag siya ni Woojin na cheapskate. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na mag-scout sila at tutukuyin ang bilang ng mga halimaw. Sinasabi niya sa kanila na mag-ingat. Tumakbo ito sa kagubatan, at pagkatapos ay habang patuloy silang nagmamasid, mukhang nalilito sila, sabi ng isa sa mga lalaki. Kakaiba na kakaunti ang mga nagkakagulong tao, at nababahala siya kung gaano rin kaliit ang piitan. Sa tingin ko ito ay tungkol sa karaniwan. Natitisod sila sa ilang higanteng mga bakas ng paa, at ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang magpanik na nagsasabing kailangan nilang mabuhay laban sa isang boss-level monster na ikinagulat ng isa pang lalaki. Natakot sila at napagtanto nila kung gaano ito kadelikado, sinasabing kailangan nilang ipaalam kaagad kay Yonghong. May nakita kaming kuweba na napapalibutan ng ilang Leon King bato, at sa loob nito ay dalawang kumikinang na mga mata. Nakita namin si Yonghong na kinakagat ang kanyang mga daliri na kinakabahan at sinasabi ng kanyang mga tauhan na dahil sa laki ng piitan kailangan nilang mag-ingat para hindi ma-corner, ay iniisip ni Yonghong kung paano dahil may dugo sila ni Woojin. Survival rate ng mga miyembro ng koponan na kailangan nila upang maiwasan ang lahat ng away, sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Hindi pa nila maisip kung ano ang amo, kaya hanggang sa makaiwas sila at makaligtas, nakarinig sila ng malakas na yapak sa likod ng kanilang grupo at lumingon sila ni Woojin upang makita ang isang pangit na aso. Nagtataka sila kung bakit nasa SC ang puting troll. Plus rank Dung yun at sinabihan niya ang lahat na maghiwalay habang tumatakas ang kanyang mga tauhan. Sinimulan niyang ihanda ang kanyang busog sa troll at nagpakawala siya ng araw na lumilipad sa buong field at pinaandar niya ang kanyang kakayahan, hinahati ang araw sa maraming landing sa dibdib ng troll. Sinabi niya kahit gaano kalakas ang kanyang rigan, kung kay Woojin yon lason, bibilin sila nito ng oras. Ngunit pinapanood niya ang paglabas ng mga palaso mula sa dibdib nito at nagsimula itong humakbang sa kanya. Iniisip niya kung masyadong maliit ang dami ng lason, at iniisip kung kumalat ba ito o hindi. Nagmamasid si Woojin mula sa itaas ng puno at pinupuri siya nito sa pag-arte niya bilang isang pinuno at iniisip niya kung dapat ba siyang makialam dahil ito ang lugar kung saan kailangan niyang magpakita. Young won all of his worth. It cuts to later in the day and we see Yonghong blowing a whistle to get everyone's attention, asking if they are okay. Natutuwa siyang okay silang lahat at tinanong kung nasaan si Woojin. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niya at tinanong niya siya kung posible bang makakuha ng mas maraming lason. Sabi niya ngunit mayroon siyang kondisyon, kaya sundan siya sandali. Sinabi niya sa kanya na huwag makipagtawaran sa kanya, at habang nag-uusap sila, ang ibang mga miyembro ng grupo ay nagtataka kung ano ang kanilang sinasabi. Nakita namin na nagulat siya sa mukha at sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya na mahirap na desisyon na magkaroon ng kahulugan. Buhay nila ang nakataya, kaya kahit baliwalain niya ang diskarting ito, tutulungan pa rin siya nito. Ngunit sa bilis na ito magkakaroon ng higit sa 4 na kaswalti anuman ang kanilang gawin. Nagsimula siyang bumuo ng arrowhead mula sa kanyang dugo gamit ang kanyang kakayahan, at ipinakita niya ito sa kanya, na sinasabing mas epektibo ito kaysa sa arrowhead na gumagamit ng lason sa dugo. Tinawag niya itong isang at sinabi sa kanya na mamamatay siya sa kanya kung may mamatay.
Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na oras na para sa isang pulong ng diskarte. Nakita namin ang dalawa sa mga tangke na nakasuot ng magandang baluti at pagkatapos ay sinabihan silang lumipad, kaya tumaas ang kanilang kadaliang kumilos. Nagsimulang lumapit ang troll mula sa kagubatan at sinimulan nilang tuyain ang troll. Sinusundan sila nito habang inaakit nila ito at may nakita ang orc sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay nahuli sa apoy mula sa ilang salamangkero gamit ang kasanayang flame. Mabilis silang tumakbo bago pa sila nito makita. Sinabi ni Woojin kay Yonhong na maghanda, at naalala niyang sinabihan siya nito na gumamit ng apoy. Kahit na ito ay lumalaban dito, dahil harangin nila ang kanyang paningin dito. Dahil ang kailangan lang nila ay mag-iwan ng gasgas sa katawan ng trolls, nakita niya ang kanyang pagkakataon, at nagpaputok ng isang araw na tumama sa troll kung saan ang isa sa kanyang mga tauhan ay sumalakay at ito ay dumiretso sa sugat. Ang troll ay nalason na ngayon at masaya siya tungkol dito. Woojin compliments. Hanggang dito muna sa part na to. Salamat mga idol.